inciting to sedition, meron daw po ba kayong mga naging pahayag ng pagka-aklas laban po sa gobyerno or sa AFP? Ayun na nga yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yon sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao, na tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, ng mga taong binoto natin, na pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winalangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto natin mapanagot. Pero Mabigyan ng justisya. is it true, sir, na nakikayat kayo sa militar na mag-aklas po sa pamahalaan? Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Yun, masasabi natin mag-aaklas, babagsakin ng gobyerno, talagang seditious yun. Pero hindi nang ginagawa, hindi ko ginawa yun. Hindi yung ginagawa ng United People's Initiative yun. General Romeo Bronner, Yan tayo. Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, at sa lahat ng mga kasundaluhan, General Milencio Nartates Jr., Chief Philippine National Police, at sa lahat ng kapulisan, malinaw na malinaw, nagtatangis ang langit. Narinig natin, nakita natin ng ating Commander-in-Chief ay hindi karapat-dapat dahil siya ay magnanakaw at siya ay bangag. Kaya ang taong bayan, pakinggan ninyo ang kanyang sinisigaw, pakinggan ninyo ang mga taong bayan, ang sinasabi ng taong bayan. Kayo ay kampihan ang taong bayan para sa laban na ito. Mag-resign, umalis na ang ating presidente, mag-withdraw ng support ang Armed Forces of the Philippines at National Police sa ating isang Commander-in-Chief. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Marami ang nagtatanong, tama ba o mali ang pagkakaaresto kay retired General Romeo Pocis for inciting to sedition? Pero bago tayo mag-react, bago tayo pumili ng panig, let's do what lawyers are supposed to do. Balikan muna natin ang batas. Now, para maintindihan ang inciting to sedition, kailangan muna nating linawin ano ba talaga ang sedition sa ilalim ng Revised Penal Code. Now, under Article 139 of the Revised Penal Code, sedition happens when persons publicly and tumultuously rise up gamit ang force, intimidation, or other illegal means para gawin ang mga sumusunod. Pigilan ang pagpapatupad ng batas, pigilan ang eleksyon, gumawa ng acts of hate or revenge laban sa public officers, manira o mangagaw ng property for political or social ends, o gumawa ng karahasan laban sa lawful authorities. In simple terms, sedition is not about speech alone. It is about disorder, coercion, and illegal action against the state. Now that we're clear on sedition, saka pa lang natin pwedeng pag-usapan ang inciting to sedition. Under Article 142, a person may be liable for inciting to sedition if, una, hindi siya mismo ang kasali sa sedition. Pero pangalawa, publicly niyang inuudyok ang iba through speech, writings, or similar means to commit acts which, if carried out, would amount to sedition. Here's a very important principle po to remember. If the act being encouraged is not sedition, then inciting to sedition cannot exist. Simple as that. So let's apply the law now to what's being discussed. Based on the video I have shown, one of the statements attributed to General Pocis involves a call for withdrawal of support from the sitting president. And legally speaking, this raises some important questions. So we ask, is withdrawal of support a seditious act? In other words, kasama ba sa seditious acts under Article 139 pag nag-withdraw ng support ang military at pulisya? Kung oo, then General Pocis's call for withdrawal of support might fall as inciting to sedition. Pero kung hindi, then may problema sa legal basis ng charge. At kahit na sabihin pa natin na seditious act pag nag-withdraw ng support, another question arises. May public and tumultuous uprising ba siyang hinihikayat? O isa lang ba itong political dissent or expression of loss of confidence? Political speech po enjoys constitutional protection. Hindi sapat ang galit, hindi sapat ang panawagan, hindi sapat ang matinding kritisismo. There must be a clear, deliberate call to lawless action.
Hindi lang disagreement, hindi lang protesta, at hindi lang opinion. At the end of the day, ang issue dito ay hindi kung sino ang nagsalita, hindi rin kung kanino siya pabor o laban. Ang tanong lang ay, nandyan ba ang mga elemento ng krimen batay sa mismong batas? I will leave it to you to watch the video, apply the law, and decide for yourselves. By the way, legal explainer lang po ito. Walang personalan, walang politika. So yan lang po ang nais kong ibahagi today, and see you in my next video. Maraming salamat po.